Pasensya, nahuli ako. Hello, para sa kasal. Gusto ba talaga ninyo magpakasal? Ang kasal ay dapat bukal sa kalooban ninyo o baka napipilitan lang kayo. Pwede ako magpatawag ng mga pulis para matulungan kayo. Napipilitan? Hindi. Nagkakamali kayo. Gusto talaga namin magpakasal. Kagustuhan? Sir, ito ba ay desisyon talaga ninyo? Tama, sang-ayon ako sa kasal. Nakapagtataka ang pagpapakasal nila kahit malaki ang agwat sa estado ng buhay. Mr. Fu at Miss Wen, ito na ang marriage certificate ninyo. Oh, saan ka pupunta? Sandali! Hintay! Futing Shen, hintayin mo ako! Asawa ko! Nakuha na natin ang certificate kaya tapos na ang lahat. Huwag mo na akong sundan pa. Hindi mo ba ako ihahatid pa uwi? Kasal na tayo at asawa na kita ngayon. Pwede na tayo magtabi at magkaanak. Gusto mo ba nabigyan kita ng anak? When run you, nakita mo na ba sarili mo sa salamin? Pero kasal na tayo. Dapat magkasama tayo bilang mag-asawa. Hindi mo ba talaga alam ang dahilan kung bakit tayo napakasal? Ano? Lolo, pinagkasundo mo ako sa babaeng probinsyana? Anong probinsyana? Futing Shen. Huwag kang masyadong mayabang. Noong nasa army pa ako, utang ko sa lolo ni Xiaoyu ang buhay ko. Kung hindi dahil sa pagligtas niya sa akin, malamang isa na ako sa mga kawawang nasawi noon. Kaya hinanap ko siya sa loob ng maraming taon para makabawi sa kabutihan niya. Pero bigo ako dahil patay na siya ngayon at naiwan ang kawawa niyang apo na nag-iisa. Nang nalaman ko kung nasan si Xiaoyu, gusto ko ikasal ka sa kanya. Wala nang dapat pag-usapan. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Hindi ba pera lang naman ang habol mo? Ang pera sa card na ito ay sapat na sa isang katulad mo. Tanggapin mo na at lumayo. When run you? Babae ka lang pero bakit ang lakas mo? Nagugol ako ng oras magsanay ng kung fu. Futing Shen, gusto ko umuwi kasama ka. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Kahit meron tayong marriage certificate, isa lang yung papel. Wala tayong pakialam sa isa't isa, okay? Hindi pera ang habol ko sa'yo. Sa village namin, ang babae ay dapat kasama sa kanyang naging asawa. Puwera lang kung balo. Pinakasalan mo lang ba ako para maging balo? When run you? Shen, ikaw at si Xiaoyu ay may marriage certificate na, di ba? Isama mo na siya pabalik ngayon din. Gusto ko makita ang maganda kong daughter-in-law. Grandpa, ako... Anong ginagawa mo? Wala ka bang plano dalhin si Xiaoyu pabalik? Binabalaan kita. Kung hindi mo kasama si Xiaoyu, huwag mo na isipin na makakabalik ka pa. Tara na. Sa wakas, nasa bahay na tayo. Huwag ka na magkunwari. Pinakasalan mo lang ako dahil sa status at kayamanan ko, tama? Hindi. Ako ay... Kung mawala ba ako, hahanapin mo kaya ako? Hindi ko na kayang maglakad pa. Huwag ka mag-alala, bata. Kunti na lang at mararating na natin ang sakayan ng bus pa uwi. Salamat kung napala si Futing Shen. Anong pangalan mo? Ako si Winran Yu. Ha? Ako si Winran Yu. Tumutulong sa mga naaapi at nagtatanggol laban sa mga masasama. Nakita ko na si Young Master. Andito siya. Master, nagulantang ang lolo mo nang nalaman na nawala ka sa summer camp. Pero huwag ka maglala. Andito na kami at iuwi ka na namin. Teka lang. Sige.
Ito ang iniwan sa akin ni Mama. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Babalikan kita balang araw. Ilang taon na rin. Nakalimutan mo na ako. Andito na si Xiaoyu! Bilis! Bilis! Umupo ka dito sa tabi ni Grandpa. Lumapit ka kay Grandpa. Hello po, Lolo. Apo, hindi mo ba nakikita? Hindi mo man lang ba siya ipaghahanda ng makakain? Okay lang po, Lolo. Maupo ka. Talagang ang ganda at napakatalino ng napangasawa ng pilyo kong apo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Bakit ako magsusorry? Wala akong ginawa sa kanya. Huwag kang makinig sa kanya. Gusto ka ni Grandpa at ngayon na membro ka na ng Fu family. Sino man ang manakit sa iyo, sabihin mo lang sa akin at magkakatikim sila sa galit ko. At kahit itong pilyo kong apo ang nangapi sa iyo, ay tatakwil ko siya sa pamilya Fu. Lolo, napakabait ni Teng Shan sa akin. Sabi pa niya na kahit kasal na kami, hindi namin pakikialaman ng isa't isa. Ano? Ikaw na asungot ng bata ka? Anong pinagsasabi mo? When are you? Para kang bata kung umasta. Walang hiya ka. Bakit ganyan mo siya tratuhin? Lolo! Lolo, wag po! May nasabi ba akong mali? Wala. Ako ang may mali. Okay? Tigil! Tigil! Ngayong araw kayong dalawa ay meron ng marriage certificate. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Lolo, ginawa ko na ang gusto mo. Nakuha na namin ng certificate. Ano pa ba ang gusto mo? Lapastangan na bata! Ay! Grandpa! Anong nangyayari sa'yo? Lolo! Xiaoyu, huwag mo na patulan si Teng Shen. Wala siyang silbi. Tulungan mo ako na patinuin ang lalaking yan. Huwag po kayong mag-alala. Kasal na kami ngayon. Kaya ako na ang bahala sa kanya. Ikaw! Gusto mo ba ako mamatay sa sakit sa puso? Magpakatino ka kasama ni Xiaoyu. Opo, Lolo. Okay, sige. Maiwan ko na kayo. Ngayong gabi ay para sa bagong kasal. Xiaoyu, dapat galingan mo at bigyan si Grandpa ng great-grandson. Ang galing mo umarte. Napapayag mo si Lolo para tumira ka sa bahay na to. Wala akong masamang ginawa. Gutom ako. Magluto ka. Ako? Gusto mo ba ako ang gagawa? Di ba kakasabi mo lang na aalagaan mo ako? Sige, papakita ko sa'yo kung gaano ako kasarap magluto. Okay? Kumain na tayo. Kakainin ko lahat to ng nakakamay. Oh, talaga? Kumuha ka ng chopsticks. Ay, oo, nakalimutan ko. Eto na. Isa ito sa paborito ko lutuin. Tikman mo na. Ano? Masarap ba? Nananadya ka ba? Nananadya ka ba? Hindi pa masarap? Hindi ko man lang kaya malunok ang pagkain na yan. Hindi mo man lang magawa ng maayos. Marunong ka pa talaga magluto? Imposible. Alam ko. At wala pa nagsasabi sa akin na hindi masarap. Teka! Bakit ang alat? Ikaw lang naman ang luto niyan, di ba? Alam ko na. May mali sa isda na yan, kaya ganyan ang lasa. Noong nasa village ako, wala pa akong nakitang red fish na ganyan. Red fish? Saan mo yan nakuha? Nakakita ako ng 2 isda sa tank, kaya kinuha ko ang isa, ang malaking red fish. So ang isdang niluto mo sa akin ay nakuha mo dito? May problema ba? Alam mo ba magkano ang halaga niyan? Magkano? 2,680,000 at pinakamahal sa market price. Congratulations, sinayang mo ang parehong halaga ng isang mansyon. Patawad! Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na napakamahal ng isdang yan. Wala akong pakialam kung sinasadya mo o hindi, pero napakalaking perwisyo ang ginawa mo. Saan ka pupunta? Lalabas. Bakit? Kailangan ba pati yan ipagpaalam ko sa'yo? Hindi, pero naalala mo ba? Tumigil ka!
Ayaw ko na makinig pa sa'yo. Inong! Yo, anong nangyari kay Mr. Fu ngayon? Di ba bagong kasal ka? Dapat masaya kang kasama ang asawa mo. Pero andito ka at umiinom. Narinig ko na ang lolo niya ang pumili ng pakakasalan niya at ang babae ay galing sa probinsya. Ang narinig ko yun, nakakawala ng gana. Hindi ka tatahimik, makakatikim ka sa galit ko. Hindi ako ang napakasundo sa iyo na pakasalan ng probinsyana na babae na yon. Andito na siya. Hi, Miss Anne. Ting Shen, anong nangyari? Hindi ba nagagampanan ng babaeng yon ang pasayahin ka? Isa lang siyang ordinaryong babae. Kung ayaw mo sa kanya, iwan mo siya at huwag kang magtiis pa. Si Mr. Fu ay isang masunurin na anak. Kahit na merong hindi pagsang-ayon sa kanya. Pag ang matandang yon ang nagsabi at nagpasya, nagiging sunod-sunuran na lamang siya. Babalikan kita balang araw. Teng Shen, gusto mo kumala sa kasunduan na ikasal sa probinsyana na yon? Hinahanap mo pa rin ba ang babaeng yun dati? Magkikita ko rin siya. Hintayin mo at mahahanap ko rin siya. Kakausapin ko si Wenran Yu sa divorce. Ting Shen, alam ko na ayaw mo ang babaeng na pangasawa mo. Kung may kailangan ka at hindi ka na masaya, andito ako palagi para sa'yo. Hindi na kailangan. Okay, ngayon ay isang magandang araw para kay Mr. Fu. Magdiwang tayo. Ipagdiwang natin ang nalalapit na divorce ni Mr. Fu at Xiao Yu. Hindi na niya ako maalala ngayon. Siguro dahil matagal na panahon na rin ang lumipas. Pag nakita mo ang bracelet na to, malalaman mo kung sino ako. Napakagandang pot! Maganda ito para taniman ng mga gulay. Napakasangsang ng mga chemical na to! Mas maganda talaga sa village at ang natural na pampataba. Butler Wang. Master, nakabalik ka na. Anong masamang amoy na iyon? Anong masamang amoy na iyon? Ang binibini ay nagtatanim ng gulay sa hardin. Butler Wang, ang probinsyanang asawa ni Teng Shen ang nagkalat ng nakakahilong amoy na iyon. Napakasangsang. Bitawan mo ang tanim na yan! Ha? Wenran Yu! Miss, bakit mo binunot ang mga orchids? Yan ay mga damo at hindi yan mapapakinabangan. Sinasabi ko sa inyo, pwede tayo magtanim ng peppers, onion, at iba pa. Ang mga pananim na ito ay ang pinaglalaanan ni Young Master ng pera. Ang mga magagandang orchids ay galing pa sa abroad. Ano bang pinag-aagawa mo? Ano bang pinag-aagawa mo? Patawad. Hindi ko alam na mahalaga ang mga orchids na yan. Akala ko mga ligaw na damo lang. Kung wala kang alam, pwede ba wag mo nang pakialaman? Mga ignorante talaga ang galing sa probinsya. Wala ka man lang alam kay Ting Shen. Napakamalas na pinakasalan ka niya. Pwede ba wag ka nang maglikot pa? Wag ka nang gumawa pa ng gulo. Tama. Hindi mo man lang tiningnan ang mukha mo. Hindi ka bagay kay Ting Shen. Kahit maging isang katulong, hindi rin bagay sa'yo. Pasensya na. Pero hindi ko talaga alam na mahal ang orchids na yun. Akala ko mga damo lang. Hindi ko alam na mahal yun. Damo, mahirap na babae galing sa mababang pamilya talaga siya. Hindi man lang niya alam tungkol sa orchids. Teng Shen, ang asawa mo ay sadyang low class. Hindi ko alam ang iniisip ni Grandpa at pinakasal ka sa babaeng yan. Oo, lumaki ako sa probinsya at hindi pa ako nakakakita ng ganyang halaman. Patawad. Babayaran ko sa kondisyon na gusto mo. Tatanggapin ko lahat. Bayaran? Alam mo ba na magkano ang orchids na to? Kaya mo ba tapatan kung magkano? Miss, sabihin mo nga sa akin kung ano ang relasyon mo sa asawa ko. Wala ka na doon. May gagawin pa kami ng asawa ko. At wala ka na rin pakialam doon. Fu Ting Shen,
Tingnan mo siya. Hindi lang niya sinira ang mga orchids, kundi nilapastangan pa ako. Walang pinag-aralan. Footing Shen. Huwag mong hawakan ng madudumi mong kamay si Footing Shen. Ang dumi! Wenran Yu, nangako ako kay Grandpa na magpakasal sa'yo. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, hindi ko masisikmura kasama ka sa isang bahay. Binigyan kita ng card. Sapat na ang halaga na iyon para sa'yo. Umalis ka na. Narinig mo naman, di ba? Sabi ni Ting Shen, umalis ka na. Umalis ka na dito! Wala pa akong nakitang kasing kapal ng pagmumukha mo. Kahit pagkatapos mo sirain ang mga orchids, ipagpipilitan mo pa rin ba sumiksik sa full family? Anong ginagawa ninyo? Kumilos kayo! Narinig nyo naman, di ba? Sabi ni Ting Shen, umalis ang babaeng to. Hindi ba ninyo alam kung anong relasyon ko kay Ting Shen? Sundin niyo ang utos ko! Dali! Teka! Bitiwan niyo ako! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ang pinto! Footing Shen! Baliw ka! Hindi na ako pwede bumalik sa mga fu. Dapat makahanap ako ng matitirhan. Libreng pagkain na tirahan? Okay na sa akin to. Hello po, andito na po ang wine niyo. Tingnan niyo kung sino ang nandito. Siya ang asawa ni Footing Shen na pinalayas ng mga Fu. Siya ba talaga ang asawa ni Mr. Fu? Bakit nagtatrabaho siya na waitress sa isang KTV? Walang silbing asawa. Galing siya sa probinsya, di ba? Ibig sabihin, mahirap lang siya. Noong narinig ko ang balita, hindi ako makapaniwala. Pero ngayon, nakakatawa. Hindi ko maisip bakit sinayang ni Mr. Fu ang magandang si Anya at mas pinili ang walang kwentang probinsyanang gaya mo. Hindi ko maisip bakit sinayang ni Mr. Fu ang magandang si Anya at mas pinili ang walang kwentang probinsyanang gaya mo. Oo, mahirap lang ako. Pero hindi ibig sabihin, mas nakakalamang na kayo. Sa mga bagay na hindi tayo magkaintindihan, hindi ako nang huhusga sa inyo. Anya, narinig mo ba ang kawalang hiya niya? Wenran Yu. Ano bang pinagmamalaki mo? Iniisip mo ba na dahil kasal ka kay Ting Shen, ako ang dapat maging Mrs. Fu? Pinalayas ka na niya at kalaunan ay i-divorce. Kung ano man ang narinig niyo tungkol sa divorce, hindi yan mangyayari. At paano ka nakakasiguro? Dahil lang ba sa maamo mong mukha? Galing mong magpangga. Bakit ka ba nag-iiskandalo ng walang rason? Aalis na ako! Hawakan niyo siya! Kung sirain ko ang maganda mong mukha, ano pa kaya sa tingin mo ang magiging silbi mo kay Ting Shen? Ay, hindi talaga nagdalawang isip ang asawa mo na umalis. Iniwan pa niya lahat ng mga gamit niya. Itapon mo lahat ng basurang yan. Isang bracelet. Ang sabi ko, itapon mo lahat ng basurang yan. Buster, ang bracelet na ito. Si Wenran Yu ba talaga nang iwan ito? Kagabi siya lang naman ang gumamit sa silid na ito at wala nang iba kundi siya lang. Wenran Yu, siya na ba talaga ang hinahanap ko? Ano pa ginagawa mo? Hanapin mo kung nasaan si Wenran Yu. Master, alam ko na kung nasaan si Miss Ran Yu. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang KTV. Ayon sa source, pumunta din si Miss Ann sa nasabing KTV. Nagtangkang sakta ni Miss Ann si Miss Ran Yu, pero tinatanggi niya ito. Wenran Yu, hintayin mo ako. Kung sirain ko ang maganda mong mukha, ano pa kaya sa tingin mo ang magiging silbi mo kay Ting Shen? Bakit hindi ka makapagsalita? Natatakot ka na bang kalabanin ako? Umaasa ka lang sa wala. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, wala kang mapapala. Nasa alanganin na sitwasyon ka na. Nagtatapang-tapangan ka pa? Wenran Yu! Nasa alanganin na sitwasyon ka na. Nagtatapang-tapangan ka pa? Wenran Yu!
Futing Shen! Andito ka ba para iuwi ako? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nakita mo ba ang nilagay ko na Futing Shen? Itong walang hiyang probinsyanang babae na to ay pinuli ako. Binuli ka? Tingnan mo, sinaktan niya ako dito. Hindi ko sinasadya. Siya ang naunang gustong manakit sa akin at sugatan ng mukha ko. Masakit ba? Ha? Tinatanong kita kung masakit ba? Hindi naman. Futing Shen! Sa gulong nangyari ngayon, wala bang gustong umamin sa inyo? Fu Xiao! Si Anya ang nag-utos ng lahat! Hindi ako! Siya ang may kasalanan! Siya ang nagpahiya sa akin! Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon! Kaya sinugatan mo ang mukha niya? Nadala lang ako sa galit. Sinigawan niya ako, kaya ako nagawa yon. Hiningi ka ng tawad. Gusto mo ako mag-sorry sa walang kwentang babaeng yan? Ha! Ayoko! Siya ang asawa ko. Kung hindi ka hihingi ng tawad, puputulin ko kung ano man ang ugnayan natin. Futing Shen! Hindi mo rin naman gusto ang probinsyanang babae na to, di ba? Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Ikaw na ahas ka! Hindi ba tayo tapos? Sa huling pagkakataon, hiningi ka ng tawad. Sige, palalampasin kita ngayon dahil kay Futing Shen. Swerte ka lang. Pero alam ko na hindi ka magtatagal sa bahay ng mga Fu. Patawad. Kung magmamatigas ka, tatawagan ko ang daddy mo at siya na ang bahala sa'yo. Wag! Wag! Futing Shen! Hihingin ako ng tawad sa kanya. Huwag mo na ipagpaalam sa papa ko. Wenran Yu, hindi ko sinasadya ang nangyari. Patawarin mo ako. Kalimutan na lang natin ang lahat. Mrs. Fu, patawarin mo po kami. Mrs. Fu, nagkamali kami. Hindi na po ito mauulit. Galit ka pa ba? Makakaalis na kayo. Futing Shen, salamat sa pagtatanggol sa akin. Bakit ba hindi ka nag-iisip? Kung huli na ako sa pagdating, sigurado nasaktan ka na. Kahit papagtulungan nila ako, kaya ko ang sarili ko. Okay, dadalhin kita sa hospital. Anong problema? Wala. Gamutin muna natin ang sugat mo. Fu Xiao, ang sugat sa mukha niya ay hindi ganoon kadelikado. Hindi rin ito mag-iiwan ng peklat. Pero iwasan mo muna ang oily at maalat na pagkain. Sige po, salamat. Salamat po, Doc. Futing Shen, may problema ka ba? Ikaw... Sagutin ko muna ang tawag. Babalik ako. Sige, bumalik ka agad. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Mr. Fu, ang bata na pinapahanap mo dati ay nakita na. Ano? Iyan ang report sa mga tao ko na pinadala ko sa Wulong Village. Nakita siya noong isang araw na nagtatrabaho sa labas ng village. Nakita din sa kanya ang bracelet ng mama mo. Nahanda ko na ang sasakyan. Gusto mo ba pumunta sa Wulong Village? Little brother, tiisin mo lang hanggang makarating tayo sa main road. Makakasakay ka ng bus pa uwi sa inyo. Ito ang iniwan sa akin ng mama ko. Ibibigay ko ito sa iyo at babalikan kita balang araw. Sige. Meron akong importante na gagawin. Aalis muna ako. Sasabihan ko ang katulong na sunduin ka dito. Magpahinga ka ng maayos. Futing Shen! Hindi pa kita natatanong kung nakita mo ang bracelet na iniwan ko sa kwarto.
Mr. Fu, nag-imbestiga ako ng maigi. Ang may-ari ng bracelet ay si Zhang Shen. Sinubaybayan ko siya ng maraming taon dahilan ng pagpapadala ko ng tao sa Wulong Village. At ngayon, nakita na siya. Nakakapagtataka dahil si Miss Ranyu ay galing din sa Wulong Village. Miss Zhang Shen. Siya si Mr. Fu Tingshen. Tingnan mo po. Mr. Fu? Ang tagapagmana sa pinakamayaman na pamilya sa bansa. Bakit pinuntahan niya ako dito? Miss Zhang Shen, ilang taon din ang ginugol ni Master para hanapin ka. Nakita ko na suot mo ang red string bracelet na yan. Oo. Saan galing ang bracelet na ito? Ito ay... Wenranyu! Napakaganda ng bracelet mo! Nakuha ko to kahapon. Bigay ito sa akin ng isang batang lalaki at nangako siya sa akin na babalikan niya ako balang araw. Pero, isa lang tong ordinaryo na red string bracelet. Pwede akong bumili ng ganito. Saan mo nakuha ang bracelet na ito? Binigay yan sa akin ng isang batang lalaki. Bakit ka na binigyan ng bracelet? Ito ay... Nakuha ko ito kahapon. Bigay ito sa akin ng isang lalaki. Nawala siya sa kagubatan. At nang makita ko siya, tinulungan ko siyang makabalik sa daan. Sabi ko, ako ay isang black cat sheriff. Dahil niligtas ko siya, naligaw siya noon sa kagubatan. Kaya tinulungan ko siyang makabalik. Binigay niya sa akin itong bracelet na to. Ikaw bang batang yun noon? Mr. Fu, siya ba yun? Narito ang 5 million. Niligtas mo ako. Ito ay isa lamang reward sa ginawa mo. Si Fu Tingshen, ang tagapagmana sa pinakamayaman na pamilya sa bansa. Kung isasama niya ako sa syudad, mas maraming pera at katanyagan pa ang makukuha ko. Maliit lamang ang halagang 5 million. Mr. Fu, hindi ko kailangan ng pera. Pwede mo ba akong dalhin sa Beijing? Gusto ko makapagtrabaho sa Fu Group. Ihanda mo ang gusto niya. Opo. Mr. Fu, napasikaso ko na sa HR department ang pagpasok ni Miss Zhang Shen sa kumpanya. Master, yan ay... Naalala ko ang sabi mo si Miss Wen Ranyu ay galing din sa Wulong Village. Opo, ayon sa report, nalaman ng lolo mo na si Miss Wen ay galing din sa Wulong Village. Doon kami nagsimula para makita ang babae na hinahanap mo. Pumunta ka sa Jade Research Institute. Maraming mga lumalabas na peke na gumagaya sa bracelet na to. Saka natin malalaman kung ito ang original. Kailangan ko siyang mahanap. Ang babae na nagligtas sa akin. Galing ba yan kay Miss Wen? Wen Ranyu. Zhang Shen. Habang hindi pa lumalabas ang result kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo, dapat manatili itong lihim at hindi nila malaman. Okay. Oh, tumawag ang lolo mo. Pupunta siya sa hospital para sunduin si Miss Wen. Sinabihan din niya si Miss Wen na pumunta sa kumpanya para hanapin ka. Nag-book din siya ng restaurant para sa inyo ni Miss Wen para sa dinner. Pupunta si Wen Ranyu sa kumpanya? Yan ang utos ng lolo mo. Hindi siya pwedeng suwayin ng sinuman. Ayaw talaga akong tigilan ni lolo. Miss Anya, ano po ang ginagawa niyo dito? Narinig ko na merong babaeng pinapasok si Tingshen sa Fu Group. Ito ay sakop ng internal staff ng pamamahala, paumanhin, pero hindi po pwedeng makialam. Nasaan bang babaeng yan? Palabasin mo siya! Huwag mong subukang pigilan kami. Kung mahal mo pa ang trabaho mo. Miss, wag na po natin palalain ang sitwasyon. Ito ay desisyon na ng Fu Group, kaya wala po kayong karapatan na makialam. Akala mo ba hindi ko alam na sinungaling ang babaeng yan? Dahil niligtas niya si Fu Tingshen noon. Kaya gusto niyang umiksina ngayon. Sabihan mo siya na umalis sa landas ko. Kung hindi, makakatikim siya sa galit ko at siguradong pagsisisihan niya. Mr. Fu, bakit ba napakahabulin mo ng maraming babae? Grandpa, andito na po tayo. Ako na maghahanap kay Fu Tingshen. Hindi mo na kailangan samahan ako. Okay, sige, hahayaan na kita at gawin mo ang gusto mo.
Sige po, Grandpa. Oh, puntahan mo na siya. Pupunta muna ako sa palikuran. Ang walang hiyang babaeng yon? Dahil lang niligtas niya si Tingxian noon? Nakakainis? Walang hiyang babaeng yon? Yun lang. Anya? Ako bang tinutukoy niya? Walang hiyang babaeng yon? Anya, isang simpleng probinsyanang babae lang siya. Ni isang hibla ng buhok mo, di niya kayang tapatan. At saka, sino bang hindi nakakaalam na galit si Mr. Fu sa mga taong gustong suklian ng utang na loob? Tingnan natin, pag nagtagal, si Mr. Fu pa ang mandidiri sa kanya. Isang mahirap na dagang taga-probinsya, iniligtas niya si Mr. Tingxian noon, kaya pwede na siyang umangat at maging isang phoenix. Ano bang klaseng tao siya? Karapat-dapat ba siya? Yun lang. Fu Tingxian, totoo ba? Ayaw mo talaga akong lapitan? Wen Ranyu, anong problema mo? Naglalakad ka nang hindi tumitingin. Pasensya na. Anong nangyayari sa'yo? Isang mahirap na babae lang siya mula sa probinsya. Akala niya, iniligtas niya si Mr. Fu Tingxian, kaya pwede na siyang umangat at maging isang phoenix. Ni hindi nga siya marunong tumingin sa salamin. Karapat-dapat pa siya? Yun lang. Fu Tingxian, alam mo na ba kung bakit ako lumalapit sa'yo? Hindi mo ba alam na ikaw ang pinakasalan ko? Eh bakit parang galit ka sa akin? Dahil nanatili ka sa pamilya at inaangkin mo ang posisyon bilang Mrs. Fu, dapat ba ako matuwa? Fu Tingxian, napakasama mong tao. Ayoko na sa'yo. Ano bang kinababaliwan niya? Alam ba ng asawa niyo tungkol kay Miss Zhang mula sa Wulong Village? Nagalit si Mrs. Fu nang marinig yon. Anong karapatan niyang magalit? Yun din ang iniisip ng asawa niyo. Parang masyadong mabigat ang sinabi niyo. Sige na, ibalik mo yung kwintas na nabili natin dati sa auction sa France. Yung sapphire necklace. Ibigay mo sa kanya. Opo, sisiguraduhin kong makukuha niyo ang dalaga. Niloloko mo ba ako? Malapit na ang karawan ni Lolo. Baka kung anong maisuot niya. Nakakahiya. May hinahanap ka ba? May nawala sa'yo? Wala. May chismis lang kasi na sinabi mo raw na wala kang pakialam sa akin. Wala na. Ako na lang ang maghahanap. Pakiusap. Umalis ka na. Ano naman yan? Sira ka na naman ba? Wala kang pakialam. Bahala ka. Yung alahas na binigay sa'yo ni Wang Zhang, nagustuhan mo ba? Mga sirang bato lang naman yon. Marami niyan sa amin sa probinsya. Sirang bato? Galing yun sa auction sa France. Grabe ka, wala ka talagang alam. Hindi mo naiintindihan ang halaga. Oo, lumaki ako sa probinsya. Pero hindi yan dahilan para kamuhian mo ako. Fu Tingxian, hindi ko akalaing ganito kakababaw. Ikaw ang totoong makinang sa labas, pero bulok sa loob. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pero malapit na ang karawan ni Grandpa. Nakikiusap ako magpakabait ka. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng pamilya. Ngayon ang ika-80 kaarawan ng matanda. Sa palagay mo, yung taga-probinsyang asawa ni Mr. Fu, dadalo ba sa party? Totoo kaya ang chismis na matanda pangit? Isa siyang tunay na promdi. Wala siyang alam tungkol kay Fu Tingxian. Sa dami ng tao dito, siya lang ang galing sa probinsya. Kawawa. Anya, huwag kang mag-alala. Ang mga darating mamaya, puro mayayaman at sikat sa Beijing. Si Mr. Fu, hindi yan magpapakamatamis ng salita. Kung titingnan mo ang buong party, ikaw ang pinakamakinang na babae. Ganon ba? Kung ako yung babaeng yun, sa ganitong okasyon, mananatili na lang ako sa bahay para hindi mapahiya.
Ang kapal ng mukha niya. Yung babae sa tabi ni Mr. Fu Xiao. Anak ng sino yan? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Siya yung asawang taga-probinsya ni Mr. Fu. Siya? Hindi naman siya mukhang matanda at pangit tulad ng sabi-sabi. Pero taga-probinsya pa rin. Walang hiya kang babae ka? Paano mo nagagawang agawin ng eksena? Humanda ka. Futing Shen. Ngayong araw ang kaarawan ni Grandpa. Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala naman akong problema. Ayokong istorbohin ka lang habang kinakausap mo ang kaibigan mong si Anya. Wenran Yu. Futing Shen. Nung huli, sa KTV bar, si Wenran Yu ang dahilan kung bakit may nasaktan sa loob. Huwag ka na sanang magalit. Lumaki man si Wenran Yu sa probinsya. Asawa ko pa rin siya. Kung may mambasto sa kanya, para na rin ininsulto ako. Tandaan mo lang yan sa puso mo. Naiintindihan ko. Simple lang ang ugali niya. Diretsong magsalita. Kung may nasabi siyang hindi mo nagustuhan, huwag mo masyadong dibdibin. Futing Shen, di ba dati ayaw mo naman talaga sa kanya? Bakit ka pa rin nakikipag-usap sa kanya ngayon? Pinag-uusapan lang namin ang dapat pag-usapan. Sandali lang, may tawag ako. Hoy, probinsyana, hindi ko inakalang maglalakas loob kang dumalo sa kaarawan ni Grandpa Fu. Asawa ako ni Futing Shen. Bakit hindi ako pwedeng dumalo? Asawa? Hindi mo pa alam ano? May mahal na si Ting Shen. Nagtatrabaho siya sa kumpanya ng mga Fu. Yung titulo mong ginang Fu, mukhang malapit na ring mawala. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong malaman? Sumama ka sa akin at ipapaliwanag ko. Ano bang pinagsasabi mo? Ang daming tao sa labas. Tara na sa loob. Oh! Buksan mo ang pinto! Buksan mo to, Anya! Tumahimik ka! Magpakabait ka muna ngayon. Manatili ka sa loob. Gusto ko nga ako ang maging sentro ng atensyon sa salo-salo. Kaya tumahimik ka! Miss Anne, bakit ka mag-isa dito? Mr. Wang, andito ka pala. Napakaganda mo pero nag-iisa ka lang. Nalulungkot ako sa nakikita ko. Kung hindi lang ako takot sa Wang Group, matagal ko nang binaliwala ang tangang to. Medyo masama ang pakiramdam ko. Pasensya na kung di kita masasamahan ngayon. Miss Anne, saan ka pupunta? Naboboring na akong minom mag-isa. Miss Anne, inom ka muna, kasama ako. Naku, wag na. Mahilig ka naman sa mga babae, di ba? Lahat alam yan. Pero sa salo-salo ngayon, may dumating na napakagandang babae. Di mo pa ba alam? Nandito na ako, pero di ko pa siya nakikita. Nasa second floor siya ngayon. Malalaman mo rin mamaya, Mr. Wang. Sasamahan kita. Kung may ganoong babae talaga sa party na to, hindi ko siya palalampasin. Tara na! Sige po, Mr. Wang. Wenran Yu, hindi ko man nasira ang mukha mo noon. Ngayon, sisirain ko ang pangalan. Palalayasin kita sa kabisera na puno ng kahihiyan. Ang swerte talaga ng matanda. Buong syudad nagtataka. Kaninong birthday party ba ito? Sobrang ingrande. Kasalanan yan ng mga kabataan. Pasensya ka na at napatawa ka pa. Ting Shen, halika. Ipakikilala kita sa tiyuwang mo. Lolo, tiyuwang. Ang sabi nila ikaw daw ay bata pa pero napakagaling na. Kung kalahati lang ng galing mo meron ako. Kahit gaano ka pa kagaling. Bakit hindi mo pa rin ako bigyan ng mabait na apo sa tuhod at manugang? Nasaan si Xiaoyu? Bakit hindi siya sumama? Andito na siya, Lolo. Tatawagin ko siya. Lolo Fu, katatapos ko lang makasalubong si Miss Wen. Pumunta siya sa silid aklat. Sabi niya, may inihanda raw siyang birthday surprise para sa'yo. Anong regalo kaya ang inihanda ni Xiaoyu para sa akin? Wala akong alam, Lolo. Lolo Fu, tara, tingnan natin. Gusto rin naming makita kung anong regalo ang inihanda ng asawa ni Mr. Futing Shen para sa'yo. Maganda yan. Tamang-tama. Ipakikilala ko na rin ang asawa ng apo ko.
Lolo, nandyan sa loob si Wenran Yu. Ako nang magbubukas ng pinto para sa'yo. Ang asawa ng apo ko ay mabait at may asal. Pinakasalan siya ni Teng Shen. Swerte na rin talaga siya. Huh? Tay! Bakit ka nandito? Ako... Sinong nanakit sa'yo ng ganyan? Ako. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa ko rito? Naghihintay ka sa labas? Parang hindi mo alam. Sige nga, sabihin mo kung bakit. Wenran Yu, anong ginagawa mo? Bakit ka galit na galit? At bakit nakatali si Wang Xiao sa upuan? Saan ba galing ang babaeng to? Ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko? Ginoong Wang, paano mo nga balak harapin ang asawa ko? Fu Xiao, asawa mo ang babaeng to? Ginoong Wang, kahit galit ka pa, dapat mong unawain mo na ang buong pangyayari bago tayo magkwintahan. Si Wang Xiao, walang paalam na pumasok sa kwarto ng pamilya Fu. Anong ginagawa niya dito? Fu Tingshen, ang lalaking yan, inagaw ang asawa mo. Fu Tingshen, ang lalaking yan, inaagaw ang asawa mo. Sa itsura mong yan, gusto mo pa rin akong pahiyain? Ang ganda mo, miss. Pahalik naman. Ang bastos mo! Maghintay ka na lang mapasok sa kulungan ng mga baboy. Fu Xiao, wala akong alam sa nangyayari. Si Anya ang nagsabi sa akin na akitin ko raw ang asawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko kayang manggulo sa pamilya mo. Anong kalukuhan ang sinasabi mo? Anya! Ikaw yon. Ikaw ang nagsabi sa akin na may magandang babae sa taas. Kung hindi dahil doon, bakit ako papasok dito? Ikaw nga itong nilalandi si Wenran Yu. Bakit ako ang sinisisi mo? Ano ba talagang nangyayari? Kung sabihin ko sa'yo, maniniwala ka ba? Ipaliwanag mo. Si Anya ang nagkulong sa akin sa kwartong to. Tapos, dumating tong manyakis na to. Wenran Yu! Huwag mong subukang ibintang sa akin yan. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka na. Fu Tingshen, Baka si Wenran Yu talaga. Gusto niyang akitin si Wang Xiao pero nabigo. Ibinibintang niya pareho sa akin ang nangyari. Sinungaling ka! Hindi yan ang totoong nangyari! Ginoong Fu, totoo po si Anya ang nagsabi sa akin na hayop ka, nakakahiya. Umuwi ka na lang. Sandali lang. Ay! Fu Xiao, wala siyang modo. Nabastos niya si Ginang Fu at ako na ang magtuturo ng leksyon sa kanya. Uwi? Hindi uwi. Walang hiya kang bata ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ginoong Fu, patawarin mo po ako. Pasensya na talaga. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Patawarin ka? Pero asawa ko siya. Ayokong may nangaapi sa kanya. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong paglasahan si Ginang Fu. Hintayin mo makauwi tayo. Ay, alam ko na po nagkamali ako. Ginoong Fu, nangangako ako. Hindi ko na po kailanman gagambalain si Ginang Fu. Pakiusap po. Ginoong Fu, sa tingin niyo ba ay sapat na yon? Sa susunod, kapag andyan si Ginang Fu, utusan ko ang anak kong umalis agad. Sa palagay niyo po ba ayos na yon? Umalis na kayo. Fu Tingshen, sa baryo namin, ang mga nanggugulo sa may asawa ay ikukulong sa kulungan ng baboy. Sa baryo namin, ang mga nanggugulo sa may asawa ay ikukulong sa kulungan ng baboy. Kulungan ng mga baboy? Tay! Gusto niyong subukan? Lumayas na kayo. Grabe kayo rito. Parang walang mga batas. Bansa ito na may batas. Ah, ganon? Huminto ka muna dyan. Fu Tingshen! Anya, sinabihan na kita, huwag mong inaapi si Wenran Yu. Fu Tingshen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi ko na siya aapihin ulit. Si Xiao Yu ay parte ng pamilya Fu. Siya ang mahal kong manuga. Sino mong magtangkang apihin si Xiao Yu? Hindi kayo magkakalusot sa amin. Anya, mula ngayon, huwag ka nang bumalik dito sa bahay ng pamilyang Fu. Hindi ka na namin tinatanggap. Lolo Fu. Fu Tingshen, magkababata tayo. Talaga bang pipiliin mo ang babaeng yan na galing lang sa probinsya at kalimutan mo na ako? Fu Tingshen, kung maniniwala ka sa babaeng nanakit kay Xiao Yu, lumayas ka na rin sa pamilya Fu. Anya, narinig mo naman si Lolo.
Huwag ka nang lalapit sa bahay ng Fu at huwag na huwag kitang makikitang lumalapit kay Wenran Yu. Dahil kung mangyayari pa yan, ang negosyo ng pamilya An at Fu ay matatapos na. Masaya ka na? Ha? Tinulungan ka ni Lolo. Pinalayas niya si Anya. Wala namang gugulo sa'yo. Futing Shen, bakit parang ang weird mong magsalita? Pinalaya si Anya dahil sa sarili niya kasalanan, hindi dahil sa akin. Ang talas ng dila mo. Wala kang utang na loob. Anong ibig mong sabihin dyan? Ayoko na makipag-usap sa lalaking hindi marunong tumupad. Wenran Yu, Xiao Yu, mabait at maayos na bata. Teng Shen, kapag may tampuhan kayo, magpakakumbaba ka ng kaunti. Lolo, pinakailaman niya ang redfish ko. Hinila niya ang orchids ko. Ginulo niya ang buhay ko. Hindi pa ba sapat ang pagpapasensya ko? Nakakatuwa ang lambingan yung dalawa. Nakakatuwa? Sa tingin ko, wala sa lugar. Walang alam sa asal. Sabi ko na sa'yo, babayaran ko ang mga nasira ko. Futing Shen, bawal mo na akong pagtawanan. Naghahanap na ako ng trabaho. Maghahanap ng trabaho si Xiao Yu? Kapag kumita ako, babayaran ko ang redfish mo at yung orchids mo. May pangarap si Xiao Yu. Unang-una si Lolo sa pagsuporta sa'yo. Teng Shen, pumunta ka bukas sa kumpanya. Ayusin mo agad para makahanap ng magandang trabaho si Xiao Yu. Ang Fu Group ay hindi tumatanggap ng galing sa probinsya. Anong sabi mo? Sige na, susubukan ko. Ayusin ko agad yan para sa kanya. Ayan, ayos yan. Tapos na ang birthday party ko. Hindi na kita kailangan dito. Ayusin mo agad ang trabaho ni Xiao Yu. Simula bukas, magtatrabaho na siya sa Fu Group. May mahigpit na patakaran sa kumpanya. Mas mabuti siguro kung Ang ganda ng opisina mo, pero medyo marumi yung bintana. mahilig ka pala sa bintana. Kaya ka nandito para linisin. Sige na nga, pwede ko namang linisin ang opisina mo. Ang tanga mo talaga. Futing Shen, anong trabaho ko dito? Hanapin mo si Wang Zheng. Siya na ang bahala sa'yo. Sige. Futing Shen, kahit isa kang walang puso, salamat pa rin. Tinulungan mo ako makahanap ng trabaho. Maraming salamat. Waga! Bakit palagi mo akong tinatawag na walang puso? Walang puso raw? Miss Wen, dito po tayo. Assistant Wang. Miss Zhang, tulungan mo akong pumunta sa planning department. Kailangan mo itong asikasuhin. Sige po. Zhang Zhen? Zhang Zhen? Wenran Yu? Anong ginagawa mo dito sa falls? Dito ako para magtrabaho. Hindi ka ba sumama sa matandang Zhang sa baryo? Lumabas ka para mamalimos? Kasama ko ang master ko. Naglakbay kami sa iba't ibang lugar. Ah, ganun pala. Wenran Yu, yung mga chismes sa baryo lang pala yun. Nag-alala pa ako sa'yo noon. Okay naman ang naging buhay ko nitong mga taon. Pupunta muna ako sa workstation ko. Sige, tara na, Assistant Wang. Dito po tayo. Sandali lang. Si Wenran Yu, siya yung tumulong kay Mr. Fu. Pumunta kaya siya dito para makita si Mr. Fu. Hindi ko dapat hayaang makalapit si Wenran Yu kay Mr. Fu. Wenran Yu, ngayon bang unang araw mo sa trabaho? Ako ay taga HR department. Gusto mo bang akong sumama sa'yo papunta sa workstation mo? Wala pa naka-assign kay Miss Wen na trabaho. I-orient mo siya tungkol sa kumpanya ng Fu. Sige. Xiao Yu, paano ka nakapasok dito sa kumpanya? Eh, ikaw rin naman nandito. Anong special sa'yo? Si Assistant Wang sigurong nagpasok sa'yo, no? Aba, ang talino mo ha? Pero hindi si Assistant Wang. Si Futing Shen mismo. Ano? Yung lolo ko. Siya ang nagligtas sa akin. Kaya inalagaan ako ni Grandpa Fu at pinakasal ako kay Fu Qingxen. Ikaw ang asawa ni Futing Shen? Pero hindi niya ako gusto. Alam kong nasa loob ka ng mga Fus, pero anong trabaho talaga ang gagawin mo?